as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-aasang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Kaibigan, ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunan, Rise and Reflect. Akin pong ipinaabot sa inyo ang isang invitation para po sa isang natatanging pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos na magpapasimula po ngayong March 1 sa ganap na ikapito ng gabi. March 1, ikapito ng gabi, ang pag-aaral na ito ay may pamagat na Revelation of Hope. Isang pag-aaral na kaabang-abang, kaya inyo pong abangan ang pagpapasimula nitong pag-aaral na ito sa March 1. Sa ganap na ikapito ng gabi. Ang atin pong palatuntunan, Rise and Reflect, ay naglalayon na atin pong pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At sa pagpapatuloy ng ating aklat na binabasa, tutunghayan po natin ang Genesis chapter 45, verses 1 to 28 po ang ating babasahin ngayong umaga. Pakinggan po ninyo ang aking babasahin. Hindi na makontrol ni Joseph ang emosyon niya sa harap ng mga alipin niya, kaya pinalabas niya muna sila sa kwarto. Sila-silang magkakapatid lang ang nandun nung nagpakilala si Joseph sa kanila. Umiyak siya ng malakas at sa sobrang lakas ng iyak niya, narinig yon ng mga Egyptians at agad yung binalita sa palasyo. Sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "Ako si Joseph. Buhay pa ba talaga si tatay?" Natakot sila nang marinig ito, kaya di sila nakasagot. Tapos sinabi ni Joseph sa kanila, "Tara dito." Lumapit nga sila at sinabi niya, "Ako yung kapatid niyong si Joseph, yung binenta niyo sa Egypt. Huwag na kayong mag-alala. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo sa ginawa niyo sa akin. Dinala talaga ako dito ng Diyos para iligtas ang maraming tao. 2 years pa lang ang tagutom at may 5 years pang walang matatanim o maaani sa lupain. Pinauna ako dito ng Diyos para iligtas kayo at ang pamilya niyo. So hindi talaga kayo ang nagdala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong pinakamataas na official ng hari. Ako din ang in charge sa buong palasyo.
at namamahala sa buong Egypt. Umuwi na kayo kay tatay at sabihin niyong pinapasabi ng anak niyang si Joseph na ginawa ako ng Diyos na pinakamataas na official sa buong Egypt. Tapos papuntahin niyo agad siya dito. Pwede siyang tumira sa Goshen para mas malapit siya sa akin, pati ang mga anak niya, mga apo, mga tupa, baka, kambing at lahat ng property niya. Pag nandun kayo sa Goshen, maaalagaan ko kayo. 5 years pa kasi ang tagutom at ayokong magutom kayo pati ang pamilya niyo at mga alagang hayop. Sinabi pa ni Joseph, ngayon nakikita niyo, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Joseph. Sabihin niyo kay tatay kung gaano ako ka-powerful ngayon dito sa Egypt at sabihin niyo din lahat ng nakita niyo. Sige, umalis na kayo para maisama niyo na dito si tatay. Afternoon, niyakap niya si Benjamin at umiyak siya. Umiyak din si Benjamin at niyakap siya. Isa-isa niyang niyakap at kinis ang mga kapatid niya habang umiiyak. Tapos kinausap na nila si Joseph. Nung mabalitaan sa palasyo na dumating ang mga kapatid ni Joseph, natuwa ang hari at ang mga officials nito. Sinabi niya kay Joseph, sabihin mo sa mga kapatid mo na punuin nila ng pagkain ang dala ng mga hayop nila at umuwi na sa Kanaan. Tapos bumalik sila dito kasama ang tatay at pamilya nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain dito sa Egypt at makakain nila ang pinakamasarap na pagkain sa bansang ito. Ipagamit mo sa kanila ang mga karwahe ng Egypt para sa mga asawa at mga anak nila. Tapos isama nila dito ang tatay nila. Huwag na silang manghinayang sa maiiwan nilang ari-arian doon, kasi magiging kanila naman ang pinakamagandang lupain sa Egypt. Sinunod nga ito ng mga anak ni Jacob. Binigyan sila ni Joseph ng mga sasakyan at mga pagkain sa pag-alis nila, tulad ng sabi ng hari. Binigyan din niya ang bawat isa ng mga bagong damit. Pero kay Benjamin, 300 pieces na silver at 5 bagong damit ang binigay niya. Pinadala naman niya para sa tatay niya ang 10 donkey na punong-puno ng mga best na produkto ng Egypt at 10 donkey na may kargang grain, tinapay at iba pang pagkain para sa paglalakbay nila. Pinauwi na nga ni Joseph ang mga kapatid niya at sinabi, huwag kayong mag-aaway sa daan. So, umalis nga sila sa Egypt at umuwi na sa tatay nila sa Kanaan. Sinabi nila kay Jacob, buhay po si Joseph. Siya ngayon ang namumuno sa buong Egypt. Nabigla si Jacob at hindi siya makapaniwala. Pero nung makwento na nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Joseph, at nung nakita niya yung mga sasakyang pinadala ni Joseph para makapunta siya sa Egypt, nabuhayan siya ng loob. Sabi niya, totoo nga, buhay ang anak kong si Joseph. Pupunta ako doon para makita ko siya bago man lang ako mamatay. Ang paglalantad o pagpapakilala. Bakit napakaraming kasamaan at pagdurusa sa mundo, kaibigan? Naitanong mo na rin ba yan? Walang madaling sagot. Ngunit ang isang katotohanang patuloy na pinatutunayan ng Biblia ay na ang Diyos ay maaari tayong tubusin, iahon at gamitin ang mga kahirapan upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin at plano para sa atin. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang nagbibigay daan kay Joseph na makayanan ang mga taon ng paghihirap, ngunit naging posible rin para sa kanya na mapatawad at makipagkasundo sa kanyang mga kapatid. Sa Genesis chapter 45, sa wakas ay inihayag ni Joseph ang kanyang pagkakakilanlan, kanyang inilantad kung sino siya. Sa emosyonal na eksenang ito, ang unang mensahe ni Joseph sa kanyang mga kapatid ay ang magbigay ng sarili niyang interpretasyon sa nangyari sa kanya. Sa halip na sisihin ang kanyang mga kapatid, itinuro ni Joseph ang sovereignty ng ating Panginoong Diyos. 4 na beses niyang ipinahayag na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa Ehipto. Pinagtibay ni Joseph, ito ay upang iligtas ang mga buhay, kaya ipinadala ako ng Diyos na nauna sa inyo sang-ayon sa talatang 5. Ang mga kapatid ni Joseph ay kumilos sa inggit, kasakiman at karahasan. Ngunit nagawang gamitin ng Diyos ang masamang pangyayaring ito upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Hindi nito pinawalang sala ang mga kapatid sa malaking kasalanan na kanilang ginawa. Sa halip, ipinakita nito kung paano magagamit ng Diyos kahit ang
pinakamasama at mahirap na sitwasyon para sa kanyang plano sa atin, para sa kanyang layunin. Maaaring may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo na halos makayanan. Pagkawala ng ari-arian dahil sa iba't ibang mga sakuna sa buhay. Pagkakaroon ng mga marulubhang karamdaman sa pamilya o ikaw mismo, kaibigan. Pagkawala ng hanap buhay o buhay mismo ng ating mga mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat ng yan, tingnan mo kung saan ka dadalhin ng Diyos. Mula sa mas malawak na pananaw, nangako ang Panginoong Diyos kay Abraham at sa kanya mga descendants. At isa sa mga pangakong yon ay ang mga supling ni Abraham ay magiging isang pagpapala sa mga bansa, sang-ayon sa Genesis, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 3. Sa kwento ni Joseph, nakikita natin na bahagyang natupad ang pangakong yon. Nailigtas ni Joseph hindi lamang ang kanyang sariling pamilya mula sa tagutom, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa Ehipto, Kanaan, at karamihan sa sinaunang panahon doon sa ancient world na umasa sa pagkain na naimbak doon sa Egypt sa pangunguna ni Joseph. Sa kabila ng kawalan ng pananampalataya ng mga kapatid ni Joseph, kaibigan, nakita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Sa bahaging ito ng kawalang hanggan, hindi natin laging nakikita ang mas malaking larawan kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Ngunit ang kwento ni Joseph ay nagbibigay ng pag-asa that God is a sovereign God. Alam niya ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kung paanong kasama niya si Joseph, kasama rin niya ang kanyang mga anak ngayon. Ikaw, kaibigan, alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Sa talatang 5 ng Genesis 45, ang sabi ng talata, "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. "Huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili nyo dahil ipinagbili nyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay niyo." Sa una ay hindi rin maintindihan ni Joseph kung bakit naging malupit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Hindi niya naintindihan kung bakit kailangang maging alipin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ay ibinilanggo gayong wala siyang kasalanan. Ngunit ngayon, nakikita niya ng maliwanag na ang Diyos ang nag-o-orchestrate, ang gumagawa sa kanyang buhay upang tuparin ang kanyang pangako at ilagay siya sa isang kalagayan na magpapakilala sa kabutihan, kapangyarihan ng Diyos na sinasamba ng Israel. Ang Diyos na ating sinasamba ngayon. Kaibigan, napansin mo ba o nakita mo ba kung ano ang reaksyon ni Joseph sa kanyang mga kapatid? Ano ang mas malaking katotohanan sa kwento ni Joseph? Paano tayo tinutulungan ng kwento ni Joseph na magkaroon ng mabuting pananaw kapag tayo ay dumaraan sa mga panahon ng paghihirap, pagdurusa, sakit o nakikita natin ang malaking mga kasamaan sa mundong ito? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang magpadala ng iyong text o kaya dyan sa comment section sa atin pong Facebook page at YouTube channel. Ngunit kung ikaw ay nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong ihandog sa inyo ang awit na inawit ni Marvy Macavales at Norin Hernandez, may pamagat na Redeemer of the Rain. Pakinggan po natin ang awiting ito.
the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine. We have times that leave us asking why. And when the clouds roll in and tears begin to fall, there must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face is sifted by the Father through hands of grace. He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, leading the others, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. All we've known is mercy long enough to save. He's the Redeemer of the rain. Maraming salamat Marvy and Norin. Naway naging pagpapala sa atin ang mensahe ng awit na kanilang inawit. Kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Nais ko pong makasama ka sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, minsan mahirap para sa amin na maniwala na kaya mong ialis ang bawat isa sa amin sa mga kasamaan o sa may hirap na karanasan. Na ang kasamaan ay maaaring maging daan sa amin upang magtagumpay. Ngunit ngayon ay pinasasalamatan ka namin sapagkat ipinakita mo sa pamamagitan ng buhay ni Joseph na walang imposible para po sa inyo. Gagamitin nyo ang mga mahihirap na karanasang ito upang ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya na maaaring magtiwala sa iyo at mga mata upang makita ang mas malaking larawan ng iyong panukala para sa amin. Amang banal, sa pagkakataong ito, akin pong muling inilalapit ang mga hinaing at panalangin ng aming mga kaibigang nakikinig. Alam niyo po ang kanilang mga kalagayan, ang mga nagpapabigat sa kanilang kalooban, mga pasanin na kanila pong
inilalapit sa inyo. Mayroon pong ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang ilan po ay nasa hospital. Panginoon, kayo po ang dumalaw sa kanila. Inyo pong pagalingin upang maranasan po nila ang isang masayang buhay na naglilingkod sa inyo. Inyo rin pong pagpalain ang mga anak ng aming mga kaibigang nakikinig ngayon na nagsisipag-aral. Ipagkaloob niyo po ang karunungang nagbubuhat sa inyo at dalhin niyo sila, Panginoon, sa pagtatagumpay sa kanila pong mga pangarap. Maraming salamat, dakilang Diyos, na inyo pong diringgin ang aming mga dalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at sa pagsubaybay dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Akin pong patuloy na inaanyayahan ang bawat isa sapagkat malapit na po ang isang natatanging pag-aaral na ihahandog ng atin pong station, Revelation of Hope, ngayon pong March 1 sa ganap na ikapito ng gabi. Pasisimulan po natin ang serye ng mga pag-aaral na ito. At sana po ay makasama namin kayo. Kaibigan, patuloy din naming ini-offer ang atin pong Bible Study Guide. Ang mga araling ito na explore, ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong mga pangalan at kumpletong address kasama ng contact number sa atin pong mga numero at sa atin pong comment section sa YouTube and Facebook. Ano po? Ang atin pong mga numero ay 0917 1742 777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong sumubaybay sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.